Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito po rin po si Father Raymond at tayo pa rin po ay nasa topic na chastity and homosexuality. We have differentiated homosexual orientation from homosexual act. What is condemned is the act and not the person or the orientation of the person. Now, let us continue to discuss the calling, therefore, of the church to all the members of the faithful regarding the way we treat, the way we relate with persons with homosexual orientation. And at the same time, what is the calling of God for these persons with homosexual tendencies? Okay. Paragraph 2358. The number of men and women who have deep-seated homosexual tendencies is not negligible. This inclination, which is objectively disordered, constitute for most of them a trial. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. These persons are called to fulfill God's will in their lives, and if they are Christians, to unite to the sacrifice of the Lord's cross the difficulties they may encounter from their condition. Nagpadala po ng isang text message ang isa pong tagapakinig po natin, At nais ko pong ibahagi ito kanyang ipinadala sa atin, which is very very proper sa atin pong nabasang paragraph of the Catechism. Ang kanya pong pagbabahagi ay ito: Good day po sa ating lahat. Hindi madali ang buhay na tinatahak ng tao, lalo na sa mga gay, homosexual, lesbians. Madalas ang pagbato ng mga karamihang tao ay masasakit na salita laban sa pagkatao ng mga gay or homosexuals, lantaran man o hindi. Tulad ng marami, lalaki man, babae man, gay man o lesbian man, ang bawat isa ay tao rin naman at walang pagkakaiba sa harapan ng Diyos, maliban na lamang sa tunay na hangarin at nilalaman ng ating mga puso. Kung ano nga ba ang tunay na naisin nito, na siyang sumasalamin sa ating pagkatao. Ano ka man o maging sino pa man tayo. God bless from Divine. Ayan, maraming salamat po kay Divine. Ito po yung pagbabahagi niya na saktong-sakto naman sa atin pong nabasa na pagpapaalala sa atin at pagtuturo ng atin pong katekismo, ng atin pong simbahan. At sinasabi dito napakarami ng mga babae at lalaki na meron pong deep-seated homosexual tendencies. Nakikita po natin sa atin pong kapaligiran diyan. At itong inclination na ito na kinikilala na nga po natin, which is gravely disordered, sa act, hindi po sa person, ay mahirap para sa kanilang karanasan. Ito po ay trial, pagsubok. Ito po ay hindi madali. Ito po ay hindi din magaan, okay? Kanya nga lalo pa na mas nagiging masakit at mahirap ang karanasan ng mga persons with homosexual orientation kapag sila ay nadja-judge, di ba? Nababato, naaalipusta, naaapi, naanimoy para bagang sakit ang pagiging isang homosexual. Naanimoy kapag ikaw ay homosexual para kang less sa society, na meron kang pagiging isang second-class citizen. Na kapag ikaw ay homosexual, para bagang ikaw ay isang kahihiyan. Nakikita pa rin naman po natin yan, kahit sa mga telebisyon at sa mga ilang mga radyo at lathalain na ipinapakita na
hindi pa rin talaga ganoon kamulat ang kamalayan ng atin pong lipunan patungkol sa pag-iintindi natin sa hirap at sa sakit na dinaraanan ng mga homosexual persons. Kaya ano ang sabi ng atin pong simbahan? They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Kailangan po na ituring po natin ang mga homosexual persons ng may paggalang, ng meron pong sensitivity o pagtanggap sa kanila pong sitwasyon, sa kanila pong kalagayan at pag-iintindi sa kanila. Meron din po dapat tayong pagmamalasakit sa kanila pong dinadaanan na hirap. Kasi ito nga ay labas doon sa tinatawag po nating normal na sitwasyon na pinaniniwalaan ng marami, the conventional one. Okay? Na heterosexual ang mga tao, lalaki at babae. Opo. Pero hindi rin naman po natin maidi-deny itong out of this conventional situation na kinalalagyan ng ilan po sa atin pong mga kapatid na meron pong homosexual orientation. Kaya dito ay sinasabi ng ating katekismo, every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. Wala po dapat discrimination na ipinagkakaloob na sa kanila ninuman. Lahat ng mga bagay na makapagdudulot ng pakiramdam sa atin pong mga kapatid with homosexual orientation na sila'y naaalipusta, na isasantabi, kinikilala bilang mabababa o ikinahihiya. Lahat ng mga ito ay dapat alisin. Lahat ng mga ito ay dapat tunawin. Lahat ng mga ito ay dapat nating iwasan. Dahil ang mga persons with homosexual tendencies and orientations ay anak ng Diyos. Kapatid natin na nangangailangan ng atin pong tulong, ng atin pong respeto, ng atin pong pagtanggap, ng atin pong malasakit. Upang sa gayon, madali nating matulungan ang mga kapatid natin na may homosexual tendency para tuparin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil sila'y mga Kristiyano na bininyagan din ng Diyos, inangkin ng Diyos para sa kaniyang sarili. At tulungan natin sila na makita nila ang daan kung papaanong sa kanilang sitwasyon ay magagawa nila kung ano ang iniaatas ng Diyos sa kanila na uri ng buhay. At sa pamamagitan nito ay maipaalala natin sa kanila na yung kanilang mga dinadaanan na hirap, pasakit, bigat, mga pang-aapi, ay ipagkaisa nilang lahat kay Kristo sa krus. Ipagkaisa nilang lahat ang mga ito upang ang mga ito ay maging daan ng kanila din namang kabanalan. Kasi even persons with homosexual orientations and this deep-seated homosexual tendency, they are also called to holiness. They are also called to be holy. They are also called to be like Christ, to be like our God, perfect and holy. At papaano? Yan po yung sinasabi ng atin pong catechism on paragraph 2359. Homosexual persons are called to chastity by the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection. Yun po ang panawagan ng Diyos at ng simbahan sa mga homosexual persons. Live in chastity.
master the self, control that inner freedom, and make it into a blossoming freedom that we are able to decide really to give in to our carnal erotic desires, no? And therefore live in chastity. Avoid any expression of our homosexual tendency in any homosexual act, in order for us, no, for people with homosexual tendency, no, and even heterosexuals for that matter, to live in perfection, to live in chastity. Sa papaanong papamaraan po natin ngayon, matutulungan ng bawat isa, no, homosexual man o heterosexual man, para mamuhay tayo sa chastity na ipinananawagan sa atin ng atin pong simbahan, ipinananawagan po sa atin ng atin pong Diyos. Support of disinterested friendship. Bumuo po tayo ng mga support group na maaaring doon ay makatagpuan po natin ng isang intimate friendship pero disinterested. Hindi ito nagnanais lamang ng mga tinatawag po nating expressions of carnal or erotic pleasures, Bagkus dito tinutulungan natin na mapaalalahanan ng bawat isa ng isang uri ng pagkakaibigan kung saan malalim, may ugnayan, may pagkakaunawaan, may pagkakaintindihan, may pag-iibigan, pero ito ay sa larangan ng pagpapanatili ng kalinisan ng isip, katawan, kalooban. Okay. Sa pamamagitan din ng prayer, napakahalaga na ang atin pong mga kapatid na may homosexual tendency ay hikayatin natin sa buhay pagdarasal. Gabayan natin sila na mamuhay na patuloy na humihingi ng biyaya at grasya mula sa Diyos. Kasi hindi po madali ang sitwasyon, kaya nga ang panalangin ay siyang magiging pintuan para ang biyaya ng Diyos ay tumulong sa kanila na bigyan ang kanilang mga sarili ng matibay na kalooban, malinaw na kaisipan, malaya na pagdidesisyon na mamuhay ng tapat sa kalooban ng Diyos. To live in chastity. Also, of sacramental grace, by which ang mga kapatid po natin ay atin pong hihikayatin na palagi silang lumapit sa mga sakramento ng atin pong simbahan. Palagi po silang lumapit at humingi ng tulong sa mga sakramento ng pananampalataya. At ito po ay sa pamamagitan ng madalas na pagsisimba at pagtanggap kay Kristo sa banal na Eucharistia, ang madalas na pangungumpisal ng mga kasalanan, ganyan din po naman ang pagpasok sa commitment, okay, na heterosexual at binasbasan ng simbahan, dahil meron din naman ng mga sitwasyon na nangyari sa atin pong kapaligiran na ganoon nga, merong mga homosexual persons, gay and lesbian, sila nag-asawa. Okay? At meron din naman na mga gays and lesbians na pumasok sila sa kanilang mga heterosexual relationship, even when they admit to themselves that they are still homosexual, but then they have chosen to commit themselves, okay, into such a marital relationship where they can also protect the chastity that God is inviting them to live out. And also, maaari din naman na mamuhay sila sa tinatawag po nating vocation of single blessed, okay, by which they are able to offer themselves at the service of their family, at the service of their community, at the service of the greater society. At alam naman po natin yan, ang mga persons with homosexual orientation napakagaling sa
pagbibigay ng kanilang mga sarili upang magbigay ng kulay, ganda, saya, no, sa atin pong mga communities. And we should encourage them to do that, and to do that as a way of channeling, yung kanilang tinatawag na urges, channeling yung kanilang mga tinatawag na desires, okay, for carnal pleasure or erotic pleasure, at doon na lamang nila ibuhos ang mga ito. Dahil they are very, very effective in such matters. Okay? At doon ay mas naibibigay pa nila yung kanilang mga sarili sa isang mas produktibong pamamaraan. And with this, we guide them, therefore, to gradually and resolutely approach Christian perfection. Dahil ito po ang panawagan ng Diyos at ng simbahan sa mga persons with homosexual orientation. So, mga ginigilo ng mga kapatid at mga tagapakinig, sa atin po sanang talakayan ay makikita po natin kung papaano natin iintindihin ang mga kapatid po natin na tinatawag nating bakla, bading, tomboy, at papaano po natin ipapakita sa kanila ang atin pong pagmamahal, paggalang, pagrespeto, pagkalinga, pagtanggap, pag-iintindi, pagmamalasakit, upang sa gayon ay matulungan po natin sila na iwasan ang anumang homosexual act, and so therefore live in their calling to be chaste, to be pure, and to be perfect as our Heavenly Father is perfect. Maraming salamat po sa inyo pong pakikiisa at pakikinig sa atin pong programang Catechism of the Catholic Church. We have questions received from some of our listeners, and also pagpapalalim sa atin pong mga nakaraang mga talakayan, and yet we are running out of time. So we will just give way to these questions and sharing of insights sa susunod na live broadcast ng atin pong Catechism of the Catholic Church. Muli, ito po si Father Raymond, at kayo po ay akin pong binabasbasan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating himpilan ng Radyo Maria at ang atin pong programang Catechism of the Catholic Church, pansamantala na nagpapaalam sa inyo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.